Yun, ano mga peace, magandang umaga. On the way tayo ngayon sa gym at may dinala ko na tong kape. Ang init pa kasi kaya hindi ko agad may inom eh. So ito, on the way na tayo sa gym. Kabilang kanto lang naman yan at nauna na si Utol. Yan, nagbibisikleta na, nagko-warm up. Sa totoo lang, di naman ako mahilig magkape kaso ina-adapt ng tiyan ko ngayon eh. Hindi pa rin kasi ako umi-edjas eh. Para mamaya, pag ubus ko sa black coffee na to, lang asukal to, just time na lang mamaya pag uwi ko, di ba? So yan nga pala mga PC squat tayo. So yan yung pinakamabigat na binuhat ko so far. So 40 kilos yung binubuhat natin. So yan yung PR ko sa squat. So next time pakita ko sa inyo yung PR ko sa PR is personal record. So pakitaan ko kayo ng pinakamabigat na nabubuhat ko sa deadlift. So isa sa paborito kong exercise. So ito so far, ito yung pinakamabigat na nabubuhat ko sa squat. So 40 kilos yung mga piece, talagang mabigat. So nagkaka-progress kasi nga tumatagal. So ayan si Utol, binawasan natin yung timbang, pinag-i-squat din natin. Leg day kami ngayon eh. Nag-i-squat din natin. So ang binubuhat niya is nasa 20 kilos. Yan. Kasi hindi niya pa kaya yung syempre. Kailangan alagaan natin yung likod. More on sa spine nagtatrabaho diyan pag nag-i-squat. Tama yan sa pag mali yung buhat mo sa sa backbone. Pag mali buhat mo, pag sumakit ang likod, naku po, baka may injury, hindi pwede yung ganun. So ayan, leg press. Pang rin yan sa glutes, tama ba? Sa baba ng hita yata yung tama niya kung di ako nagkakamali. So na rin natin siya. Ito yung deadlift. So ito mahirap makuha yung form nito minsan eh. So yung ginagawa niya parang Romanian deadlift. So iba-iba kasi klase ng deadlift eh. So isa sa pinaka-basic na deadlift muna yung pinapagawa ko sa kanya. Hindi niya agad mape-perfect yan kasi talagang kahit ako nung mahirap ma-perfect yung form ng deadlift kasi baka sumakit yung likod mo. Kaya minsan yung nagiging alternative dyan dapat yung mga kettlebell lang dapat minsan eh. Tapos mali pala ako nung sa last vlog ko. Ito yung pang 4 days namin. So Biyernes ngayon. So late upload lang to. So pang 4 days namin. Tapos pahinga kami ng Sabado at Linggo. Tapos Lunes buhat ulit. 3 to 4 times a day. Goods yun. Napakalaking bagay na na nakakapag-workout tayo ng 3 to 4 times a week. Kaya please, gaano ka man kabisi sa buhay mo, wag natin kakalimutan na mag-workout or mag-exercise. So stay active. Maganda sa katawan natin yan. Yan, pagtapos mag-gym, rekta na tayo sa mga source natin ng mga gulay. Yan, bili tayo ng kalamansi. Bumaba kalamansi ngayon. So 45 kalahati, 90 isang kilo. Yun, bumaba na rin ang ceiling green ngayon. So 45 kalahati, 90 rin isang kilo. At ito naman labuyo. Sobrang baba ng labuyo ngayon. 120 lang isang kilo. Siyempre, di mawawala ang puting sibuyas. Puting sibuyas pa rin ang pipiliin ko. Ayoko na muna magpula. Ayan, kapis. Kain o. Kain na. Sinabawang pampano na isda. Kapabisaan yan, boy. Pagising na si ang bida. Yun, dahil alas 2 na, ito nga pala isang grind natin mga piso. Photobooth, may nagpa-event sa atin dito 3 to 5 p.m. So kailangan natin ng adjustment kaya maaga namin inayos. So ayan, kasama natin si Maurice. Ayan yung tinrain ko para sa photobooth. Marunong na yan kaya pwede nang pakawalan. Ito pala yung event, HIV awareness. So alam nyo na, iwas-iwasan nyo na yung kung ano-anong nyo dyan. Yan, natapos na yung setup natin. So hinawi muna namin yung kortina kasi lakas ng hangin dito. Kasi nga open court eh. Dali oh. Yun, fast forward, dito na tayo sa tindahan. So dahil weekdays ngayon, hindi ako naka-duty dito. So may iba akong pinapa-duty. Siya muna yung nagra-rider dito. Hindi muna si Utol, siya muna yung nasa loob. Kasi wala pa siyang trabaho eh. So umi-extra muna sa amin dito. So yun lang naman muna sa maghapon mga peace. Kwentuhang malupit tayo sa susunod. Hanggang sa susunod na trip, trabahong malupit palagi ba ultimate. Ayos, alright!